So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, suspected po ngayon na merong spy sa loob mismo ng ombudsman na tinanim at iniwan ng dating ombudsman na si Samuel Martires at saka si Digong. Buti na lang po, ito po ay nakita po kaagad ng bagong ombudsman natin na si Boying Rimulya. At sila po ngayon ay pinagre-resign. So pag-usapan ngayon natin yan. So ito, galing po itong Inquirer. Okay? Basahin natin to ha. Sabi dito, Ombudsman asked 204 hires to reapply. Okay. So 204 po na employees. So sabi dito, Ombudsman Jesus Crispin Remulla said Monday he would ask 204 employees who were hired in July to reapply so that they would not be considered midnight appointees. Okay. So ito pag-usapan muna natin to. No? Kasi ang nag-hire po dito mga kababayan, si Martires bago po siya umalis. Alam naman po natin na natapos po yung termino ni Martires nitong 2 months before. So bago nga po umalis si Martires, nag-hire po siya ng 204 na empleyado. Alam niyo mga kababayan, no, pambabastos po talaga ito. No? Well, hindi ko naman sinasabi na spy itong mga to, pero ang point natin dito, napaka-questionable po na bago ka umalis, mag-hire ka ng 204. Kasi po, malaki po yung chance na ang loyalty po nito na kay Martires. Kanino ba yung loyalty ni Martires? Na kay Digong. Napakarami po mga sensitibong usapin dyan po sa loob ng ombudsman. Dyan po dapat kinakasuhan yung mga public officials na hindi mo ginawa, na hindi po ginawa ni Martires. So, nakakapag-suspetsya po talaga to. No? So pag-usapan ngayon natin to, no. So ito yung statement nga po ngayon ni Ombudsman Rimulya. Okay? Panoorin natin to. Admissions into the Ombudsman's office, mga hiring. Pinapataaral ko yung mga admissions into the Ombudsman's office, mga hiring. And unfortunately last July, there were 204 new hires in the office of the Ombudsman. And I will ask these 204 people to reapply. Kasi may 6-month probationary period. I will ask them to reapply lest they become, they be treated as midnight appointees. Ako naman in good faith yan. I hope they're all in good faith also. They can reapply. And some of them to probably hand in courtesy resignations just to show good faith. So ito kasi yung point, no? Mas maganda po talaga na pagpasok mo nga po dyan sa ombudsman, kasi bagong ombudsman natin, di ba, si Rimulya, maganda po talaga dyan, no, na pagpasok niya dyan, mga pinagkakatiwalaan tao po, yung mga nandyan. Kasi tandaan po natin, no, in the first place, mga streetwise, no, 7 taon po na hinawakan ni Samuel Martires yung ombudsman po na yan. At dyan po talaga nangyari yung kabulukan at kababuyan dyan po sa ombudsman, tulad nga po ng pagtatago ng SALN, yung mga nakasuhan po ng plunder case, no? Hindi po nila in-appeal sa Sandigan Bayan na pwede namang i-appeal. Kaya nga tumakbong senador, nanalo pa rin yung mga yan. And then pati rin nga rin po yung binabanggit nga po natin na lifestyle check, tinanggal din po ni Martires. So, yung mga ganyang klaseng mga bagay, mga kay-streetwise, no? Questionable po sa atin yan. Na pinabayaan, bakit pinabayaan ni Martires ang ombudsman? So ngayon, pinabayaan niya na nga po ng 7 taon, nag-hire pa siya ng 200 katao bago po siya matapos yung termino. O, di ba? Actually, kung mga qualified naman po yan, walang problema, pero ang binabanggit natin dito, yung timing. So sabi naman po ni sabi naman po ni Ombudsman Rimulya na ito naman daw po ay for good faith. So sana rin po, no, sana in good faith din sana itong mga 204 na hinire nga po ni Martires. So tuloy natin yan, no, tuloy natin yan. Pati yung video, sige. Kasi yun talaga ang gusto natin, di ba? You don't want to be arriving in a place, tapos lahat ng empty seats na in-expect mo, ng mga, para sa mga kasama mo, na-fill up down bigla. Hindi naman dapat gano'n, di ba? Correct. So marami kasing, yung parang considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. We have to work that policy. Ano mga positions, sir? Ano po yung... Lahat ng klaseng position eh. So we're getting the rundown now, and I am asking the civil service to assist us in evaluating these cases. Kasi nga,
Ang Civil Service Commission naman is very forthcoming, and they have communicated to us their willingness to help us with this issue of midnight appointees. Yan. So ano ba kasi yung pangit na epekto po ng ginawa nga po ni Martires? So tulad nga na sinabi ko nga kanina, na ang loyalty po kasi nito, malaki po yung chance na ang loyalty po ng mga 204 po na to, karamihan sa kanila, posibleng nga po ang loyalty po nila na kay Martires. No? So syempre, saan bang loyalty ni Martires? Na kay Duterte, hindi naman sa taong bayan eh. Di ba? So ngayon, ang lalabas ngayon dito, napakadelikado po nito kasi alam naman po natin no, na napakasensitibo po dyan sa ombudsman. So paano pag nagpo-proseso na po yung kaso ng isang public official? O kaya si Martires mismo, meron na palang planong imbestigahan ng bagong ombudsman dahil nga po sa mga kapalpakan na ginawa nito ng 7 taon. So may iniwan pong tao po dyan si Martires na posibleng mag-leak o kaya mag-spy na, oy, boss Samuel Martires. Oh, dito, inimbestigahan ka na dito. At ang masama dito, Boss Martires, inimbestigahan ka na dito, malaki ebidensya, tumakas ka na. Di ba nakuha niyo yung point ko? Di ba? At syempre, no, akala niyo ba ganun ba kadali yun? Sa loob ng isang buwan na, July 2025, nakapag-hire po sila ng 204 na bagong empleyado sa ombudsman. So, syempre, questionable po dito yung vetting, at saka yung procedure. Paano niya hinire yan? 204 sabay-sabay? O, isang opisina lang po yung ombudsman. So, yung, ang pagkakaalam ko po, no, yung empleyado po dyan sa ombudsman, pumapalo lang po ng 1,200. So, kung 204 nga po ito, mga 17% po ng empleyado ng ombudsman, ngayon, bago. O, di ba? So, syempre, yun nga po, no, posibleng source din po ng leak. At ang malupit po dito mga kababayan po kasi, ang gusto kong sabihin din dito, may kaso po si Sara sa sa ombudsman ngayon. At hanapin natin to. May complaint si Sara ngayon. Okay, sana ito. Yan, ito. Ito 4 months. Alam niyo ako nung nakakagulat dito, kinasuhan po si Sara June 2025. After 1 month, nakapag-hire po sila ng 204 na empleyado na bago. Alam niyo mga kababayan, hindi po ito bago eh. Kay Samuel Martires yung tanim-tanim, ginawa na po yan. Siya mismo. Kasi alam naman po natin no na ito natapos po kasi yung term ni Conchita Morales sa Ombudsman 2017. Kung hindi ko nagkakamali, no? Tama, 2017. So ngayon, matatapos po yung termino ni Digong dati, 2022. So ganun din po nangyari kay Martires. Iniwan niya po si Martires po yun sa ombudsman para tanim. Para maging spy kung sakali. O kaya, protektahan po si Duterte. Isipin niya, walang kinasuhan si ombudsman, no? Kasi nga, protektado niya si Duterte. So kung tanim-tanim lang pag-uusapan, nakuha po talaga ni Martires yan sa kanya mismo. Kasi siya mismo, tinanim ni Duterte dyan sa ombudsman. So ginawa po ni Martires, malaki po yung chance po ito no, na posible rin na nagtanim din po si Martires ng mga empleyado po dyan bago po siya umalis. O parang natutunan niyo to kay Digong. Tandaan po natin mga kababayan na ito ang sinasabi ko kanina. Meron po kasing kaso si Sara sa ombudsman. May counter affidavit na nga, di ba? Sara Duterte filed counter affidavit before ombudsman. So, June po ito, si June. So, June, July, nakapag-hire po ng bagong empleyado itong si Martires, di ba? So, Vice President Sara Duterte on Friday filed her counter affidavit before the ombudsman, di ba? In response to the allegation of misusing confidential fund of the Office of the Vice President and Department of Education. So, bukod nga po doon sa impeachment nga po na pumalpak, may kaso po si Sara dyan po sa ombudsman na posibleng plunder din po ito, no? So, tingnan nyo to, ito yung kaso niya, nandito nakalista dito Ito, technical malversation, falsification, and use of falsified documents, perjury, bribery, corruption, tsaka may plunder. May plunder siya dito, non-bailable case. So yun mga kababayan, no? So kayo po ba
naniniwala po ba kayo na posibleng nagtanim nga ng spy dyan po si dating Ombudsman Martires dyan sa Ombudsman bago po siya umalis? So, questionable din po ba sa inyo itong kanyang klaseng move na nakapag-hire po siya ng 204 bago po siya dyan matapos yung termino sa Ombudsman? Diba? So, medyo ano lang talaga, no? Ganyan yung sistema natin eh. Minsan po talaga, no, alam naman po natin na hindi talaga perfect yung sistema. At dyan po sa imperfections po na yan, dyan po nakakagawa, no, ng paraan para po makagawa ng hindi maganda. Diba? So, by the way, so yun na, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito? Kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng tanim or spy itong mga hinire nga po ni Martires dyan po sa Ombudsman? Naniniwala din po ba kayo na posibleng mag-leak itong mga sensitive information gamit nga po itong mga sinasabing midnight appointees? Di ba? So, pabor din po ba kayo dito sa ginawa ni Secretary Boy Rimulya na courtesy resignation at chinek po itong mga tao po na ito kung sila ba ay qualified or duman ba sa procedure no bago sila na-hire? At ako mga kababayan, no, kasi tandaan natin, kailangan po siguro, no, hindi lang dapat yung mga na-hire po noong July yung kailangan po ditong tingnan. Siguro yung 6 months, no, yung huling 6 months dapat ayun po yung i-check nga po ni Secretary Boying Rimulya. Hindi lang dapat nung mga na-hire noong July. Para po mas malinis po natin yung ombudsman. No, kasi alam naman po natin na talagang nababoy po talaga yung ombudsman sa loob nga po ng 7 taon sa pamumuno nga po ni Martires, di ba? So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Pag hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.